Hello, kamusta po kayong lahat? Yan. Di bale ngayon sa araw na to, dito, pupunta ako ngayon ng Tabuk Kalinga. Pero di ko sure, di lang kasi ako sigurado kung doon lang talaga yung gagawin ko. Kung pupunta lang ba ako kung pupunta, error. Hindi ko lang kasi sigurado kung hanggang sa Tabuk Kalinga lang yung pupuntahan ko. But anyway, ang pinaka main purpose ng ng pagpadyak ko ngayon is pupunta ako ng sa Tabuk Kalinga talaga. Pero pag halimbawa trip ko pang mamasyal or trip ko pang magbisikleta kung saan ko man gusto, edi yun na yun. Pero ang pinaka purpose nitong lakad ko na to is pupunta ako sa Tabuk Kalinga. Ngayon, malalaman nyo mamaya or baka bukas po or kung ano man. Hindi ko alam, hindi ko sure. Hindi ako sigurado kasi basta yun yung purpose ko. Punta lang muna ako sa Tabuk. Then wala yung kasiguraduhan kung ngayon ba ako makakarating doon or kung ano man. Basta importante mag-update na ako sa video ko kung paano. And sa ngayon andito na ako sa may bayan ng Alfonso Lista, Ifugao, pero wala pa ako sa town proper. Kundi sa pa lang, mga baryo-baryo nito. Yan o. So, di bali mamaya mag-update ako kung ano yung mga magiging adventure natin sa daanan. Di bali na-miss ko rin talaga tong ruta na to. Tong daanan dito. Kaya tara, samahan nyo ako kahit solo rider lang. Let's go. Ay, yun na yung akyatan, no? Yan sa may San Jose. Yan yung akyatan. Try kong i-record. Okay. Kita nyo yung bintana na yan kumpara dito. Ngayon oblan tulak muna ako. Oblan tulak muna tayo. Okay. May ikukwento lang ako. Itong daanan na to kumpara doon sa daanan na yan, yung kanina dyan, yung kasi pupunta pa yun sana sa may malapit dun sa town proper ng Posya, Ifugao. Ito kasi mga loobang na to, sa mga dadaan kasi ako dito sa may mga loobang barangay ng Alfonso Lista, Ifugao. At ito rin yung pinaka nearest way na papunta sa sa town proper ng Alfonso Lista, Ifugao.
Ito ngayon, sa ngayon, yun o. Natulak ko yung bisikleta ko. Kasi bato-bato yung daanan. Eh, baka merong mga kasalubong dito na ano, mabilis magpatakbo. Tsaka medyo mahirap din. At road bike lang yung gamit ko. Bud sana kung MTB. Tsaka ito kasi, itong daanan na ito, na-miss ko rin kasi itong ruta na to. Di bale, ito kasi yung dati kong, hindi, ito yung ruta ko na hindi pala dati. Pero dati kasi kapag nagtitraining ako ng mga pang long run, tapos gusto ko merong konting trail, konting adventure, so dito ako dumadaan. Ayun, may tumawag sa ating idol. Ayan. So dito yung nagiging rota ko. Kaya pag tumatakbo ako din ako nun, dito rin yung daanan ko. Kaya di na rin magtataka kung parang pamilyar ako sa ibang tao o ano man. Then yun, mamaya dyan dire-diretso ng semento yan. Tapos mga akyatan na lang din. Pero ito kasi hanggang dun sa may babaan dun, puros ganito, kalahating semento tsaka kalahating rough road. Kaya aabutin ko lang dun sa sa may part na yon para diretso ulit pag-jack, paakyat na. So, bali hanggang dito na lang yung paghihintuan. Tapos akit lang ako dyan saglit. Bali diretso lang yung daanan na yan. Paloob yan sana sa mga kabahayan, sa mga baryo-baryo dito sa Alfonso Lista, Ifugao. Ayan ta. Padyak na ulit. Yan, ewan ko lang nakikita nyo sa sa video. Pero sa ngayon, meron natin 4 hours sa pagpapadjak. And then yung distance natin is nasa 57 kilometers. At sa ngayon ay dito na tayo sa pa lang, Arco pa lang naman. Wait lang, ito na, yan yung Arco. Welcome to Mountain Province. So ito siya. Thanks God, nakarating na tayo dito sa Mountain Province. Pero hindi pa ito yung destination natin Okay, makikita nyo to. Dito tayo sa sa may poblasyon here at Paracelis Mountain Province. So dito yung papuntang Sagada. Yan, tapos dito naman papuntang Kalinga dito banda. So dire-diretso lang tayo. Tapos pagka lang dun sa ilang
Hindi ko lang alam kung napicturean ko na maayos. Okay. Di ba itong daanan na to, diretso lang to, pero papulusok na naman ito. Kaya may siguro magkakat na ako ng video kasi mahirap mag-drive kapag ganito may hawak na cellphone. Lalo na road bike pa man din ang gamit ko. Kaya hanggang sa maabot lamang nitong dito sa may town proper ng Paracelis. Siguro hanggang doon lang yung video, pero mamaya ewan ko lang, basta mamaya update ko na lang. On hold ko muna ang video hanggang hindi ko na aabot yung pababa. Baka dito na rin. Ito, tama, ito na yung pababa. Dito banda. Yan. Okay. So hanggang dito na lang itong video na to kasi dito banda yan dyan sa kung saan bababa yung yung naka-tricycle na kulay green, dire-diretso na yan nababaan. Kaya tatago mo itong cellphone ko and mamaya na lang ulit para sa ibang update. Isa ngayon nandito na tayo sa nandito na ako sa Tabuk City, Kalinga. Sa ngayon mag-order muna ako dito sa McDo. Sino? Tara. Tara. Papicture daw. Salin na natin to. Yan. Di ba napahinto ako dito sa sa may part ng 7-Eleven para tumingin ako sa dito sa may mga convenience store ng wipes kasi balak ko pang umakyat ng Apayaw. Sino yan? Oo, tara. Mga estudyante kayo? Anong year na kayo? 11. Ay, grade 10 ba lang, mga senior high. Tapos isang college. College. Senior high pala. Isabela. Oo. Nag-bike kayo papunta? Bike. Wala pa naman. Di bale pupunta sana ako doon sa Guro Presscon. Kasi naiikon ako doon dito. Yung last na event nung December, yung Bagyo to Sagada. If familiar kayo. Yung Bagyo to Sagada, tinakbo ko kasi siya ng nakapapa lang. Barefoot runner ako from Isabela. Ngayon ewan ko kung paano nila ako na-discover. So ginawa nila ako ng tawag doon, editorial or article. Tama yon. So kukunin ko sana doon sa may Dagupan West okay lang din naman. Gusto nyo pero kung lang kasi ako documentator lang. Hindi kasi ako yung parang vlogger talaga mismo na sa akin na kasi dino-document ko lang kung ano yung mga nangyayari sa akin sa daan or kung saan ako nakakarating. Bike at saka run kasi ako. Hello, good morning. So, dibali din yung pangalawang araw ng paglalakbay. Hindi ko lang paglalakbay pa to. So, ito yung purpose kung bakit nandito tayo sa Tabuk City. Kasi punta tayo dito sa Guro Presscon dito sa may Cordillera. Pakita ko lang yung office. Hello, good morning. Kamusta kayo lahat? Ewan ko kung sasabi ko pa paglalakbay ba to. Pero yung main purpose natin ngayon is or kahapon. Diba ito yung update. Kahapon kasi hindi ako nakarating dito kagad na around 5 PM. Kasi until 5 PM lang ko yung Guro
Prescott. Yan. Then, hindi ko kasi sana naabutan. Tapos magmula dun sa, ano, sa may Tabuk Circle. Dito. Meron pang 10 kilometers yung layo dito. So, nakarating na ako doon at around 5:30 or 5:40 p.m. ng hapon doon sa may Tabuk Circle. So, wala na, sobrang negative na talaga. So, napalipasan ako ng gabi around here in Tabuk City. Tapos ngayon, ang open nila is 8 a.m. dito sa Purpose Con. Di ba napuntan ko na yung office? Pero hindi ba ako pumasok dun sa office nila? Hindi ba ako napakita doon? Nakita ko na yung office. Then, nag-decide lang muna ako na kakain muna. Kasi pagka nakuha ko na mamaya yung ano, yung newspaper ko, ay, dito, diretso na rin ako pauwi. Okay, salang mo kayo ka. Di balik ko nga bala ako dito sa may Bamboo House. Yan. 2 ulam, up lang siya. Tapos ang nirais, tinagnan. Yan. Tapos ang nirais. Siya, Bamboo House. Dito yan sa may Dagupan West, Tabuk Balinda. Kaya kain muna ako. Yan, after ko kumain, dito na ako sa Purpose Con. Tapos kunin ko na yung newspaper para kunin yun. So, dawalin nyo lang muna. Ay, hello. Ito ko yan. Bali, ito yung pangalawang araw ng ano ko. Ewan ko kung paano ko tatawagin to. Basta, well, anyway, dito. Dali. Pakita ko na lang. Sa ngayon, nandito ako dito ngayon sa may Paracelis Mountain Province. Di bali na, pahinga lang ako sa nged. Then, dito. Merienda lang din, kain, ganyan. So, papakita ko lang din na nakakunik ko na yung newspaper. All day. So, ito yung newspaper. Sa Press ko. So, ito siya. So, pag ando naman sa bahay, lumunta na ang bubuklatin ko. So, tatago ko muna siya rito kasi kailangan ko muna balik ng Isabela. Although, malapit naman na ako. Last ko na lang naman na to. Last 25 kilometers para makalabas ako dito sa 25 kilometers hanggang sa kung hanggang sa town proper ng Alfonso Lista, Ifugao. Well, anyway, pasensya na kayo kung parang medyo balisa kakaisip. Kasi honestly speaking, hindi ko na rin kaya parang hindi ko na rin kaya i-hold pa sa utak ko. Kasi kanina pa hindi ako makapag-focus o makapag-concentrate sa pagbibisikleta. Pero awa ng Diyos, wala namang masamang nangyari sa akin sa pagbibisikleta. Pero yun nga lang, talagang out of focus ako nang dahil sa nangyari kagabi. Well, anyway, ito naman ay kasalanan ko naman ito. Sandali nga lang. Okay, ito yung bag ko. So, nabalik kagabi, pagkarating ko pagkarating ko dun sa Tabuk Kalinga, di bale, naghanap muna ako ng mabibilan ng wipes. Yan. So, ito yung wipes na binili ko. Ito.
Tapos, nung bumili ako ng wipes, pinanggalingan na pinambayad ko dun sa wallet ko na worth of 50 pesos. Kasi ang total na baon ko is 1,050. Yun yung total na baon ko. So, kasi less than 50 pesos lang ang bayad ng wipes. Then, pagka ano ko dun sa isang convenience store na yun, tabi lang siya ng 7-Eleven. Then, nag-video muna ako. Right after ko mag-video, dumiretso na ako ng McDo drive-thru. So, nag-drive-thru ako kagabi para kumuha ng pagkain ko. Kasi ang plano ko sana is kahit pa sana ako ng Apayao. Kaso nga lang, hindi na rin kakayanin talaga ng araw ko. Pero, sinubukan ko pa rin namang umakyat. Kaso, ang nangyari na ay ganito. Dahil sa sinubukan ko pa rin umakyat, pagkarating ko dun sa basta part pa rin siya ng Tabuk Kalinga. Mga baryo-baryo na siya. Going to Apayao. Sa direction na yun. Kalimutan ko na kung pangalan ng barangay. Magbabayad sana ako dun sa in-order kong kape. Tapos, nung kakapain ko kung asan yung wallet ko, kasi dito ko rin siya nilagay sa may likuran. Dito ko siya nilalagay. Ngayon, sabi ko, bakit wala yung wallet ko? Yun pala, naalala ko, nung nag-drive-thru ako dun sa McDo, ito na yung resibo dun sa McDo. Ito siya. Ngayon, so nung nag-drive-thru ako, ang nangyari kasi, nung nagbayad na ako, ay ganito. So nung nagbayad na ako, ang nangyari, yung wallet ko ay sinuksok ko dito. So, hindi maayos yung pagkakalagay ko doon sa yung wallet ko dito sa bag ko ito. Kasi dito naman sa bag ko ito, itong belt bag ko, as long as na nakalagay siya ng maayos, hindi yan basta sa mahulog. Ngayon, so bumalik ako sa McDo. Kasi mali ko ba kung nahulog ko dun sa sa may drive-thru area na hindi ko na napansin. So right after kong makapag-order kasi dun sa drive-thru sa McDo, pumunta ako sa isang convenience store ulit para kumain. Kasi bumili ako ng tubig. Kasi wala nang tubig, ubusan na. So doon na ako kumain. So wala na. Hindi ko na hanggang sa hanggang nung bumalik na ako sa McDo, nagipag-coordinate ako kung meron sila napansin na wallet. Tapos tinanong din naman nila kung may laman pa bang cash yun or kung ano. Sabi ko naman mga ID ko na lang. So nag-try din ako pumunta dun sa convenience store kasi pumasok din ako sa loob ng convenience store na pinabilang ko ng tubig, pero wala din silang nakita, napansin. Kaya ayun. Kaya sobrang nanlumo din ako sa nangyari sa akin. Hindi ko alam kung paano. Parang back to zero ako ngayon eh. Papagawa lang ulit ng mga IDs. Dating ko doon sa Isabela na kinumagahan, kinabukasan, yun yung asikasuhin ko. Wala na. Out of focus na naman ako. Well, anyway, ganyan talaga. Pero alam nyo, pre-pray ko na lang din na kung sino man yung nakapulot or kung may nakapansin man po sa aking wallet, tawag dito, although hindi ko alam kasi meron din kasi sa wallet ko meron din naman ako yung kwan ng SIM
yung bahay ng SIM. Hindi ko lang alam kung yun yung current number na ginagamit ko ngayon. So, at least sana dun sa sa social media accounts, at least may kung sana ma-notice po ninyo sana na i-message po ako kung kung meron mga nakapulot or meron nakapansin. Hoping pa na maasa pa rin naman ako na may nakapansin sana, may nakapulot. Sana isang good Samaritan na ibabalik po sa akin yung wallet ko, lalo na yung mga ID, yung mga ID ko na lang. Kasi yung importante sa akin, yung mga ID na yun. And doon din kasi yung parts ng mga ibang dokumento na na kailangan. Kaya yan, mabakasakali na lang muna talaga. Pero pagka wala bang resume na update, wala talaga, ganoon na talaga. Baka zero tayo mga pare pagka ganun. Alis kahit pa paano, medyo nakuha ko na ulit. Yun nga lang, medyo nakakapad dun. Mamamasya ka na nga lang, mawawalan ka pa. Mga importanteng bagay po naman din. So, yun lang yung ko. Parang kaya mapapansin nyo, parang wala nang ganong parang enjoyment yung rides ko ng pag-uwi ko. Pero anyway, at least kahit pa paano, uuwi tayo ng ligtas at maayos. Di bali ng may nawala sa atin or kung ano man. At least uuwi ako ng buo at ligtas at magpapatuloy pa rin ako sa buhay na kung ano man yung meron ako. Ayan. So, kayo po sa mga kapwa ko solo riders or mga kapwa ko riders or runners, kung ano man yan, pakiingatan lang po mga gamit natin. Sa ganun ay hindi po tayo iwasan mo natin na maging pabaya. Kailangan lang po natin mag-double check. Lahat po double check natin bago tayo umalis, bago tayo kumilos ulit. Kailangan mag-double check na tayo ng mga gamit natin. Awareness na rin to and lesson na rin to para sa akin na parang na-overexcite lang din ako sa sa ginawa ko. So, di ba yun lang, at least kahit pa paano, medyo gumanda na yung pakiramdam ko. Kasi kanina pa talaga na parang hindi ko labas-labas dito sa puso ko yung lungkot na nararamdaman ko. So, yan. Just keep it good lesson to all of us. So, yun naman po. And di ko lang alam kung makakapag-edit pa po ako ulit mamaya sa daanan, kung magagawa ko man or ano. Basta ko naman yung magagawa ko mamaya sa daanan. And so be it. Yun na talaga. Alis kahit pa paano, yung blessing sa atin, nandiyan pa rin. Hindi pa rin siya nawawala. And God is good all the time. Okay, update lang sa sa daanan. Di bale, meron akong susubukang dadaanan. So, di ko alam kung ano ba yung tamang term. Di ko alam kung tama ba or kung ano. Pero subukan ko magtanong. Pero ito siya. Wait lang. I-twist ko na lang camera. Ayan. So, dadaanan natin yung daanan na yan. Paracelsus Engineer Sanitary Landfield, Sumakbot at Paracelsus Mountain Province, 21 kilometers. Tapos kung makikita niyo yung isa doon, yung may arrow doon, Butig proper, and then Rojas. Yung Rojas, akala ko dito is kuwan siya, parang town proper ng or other town of Mountain Province. Yan. Then merong nakita dito, IS. Ito siya. So merong 23 kilometers. So susubukan ko lang. Then di ko alam kung ano magiging outcome, pero tignan ko na muna. Tapos update ko na lang kayo mamaya kung accurate ba yung daanan.
Alam nyo, may isang mga bagay na nakabuko ng attention ko dito. Yung mga batang naglalakad dito na pauwi galing sa eskwelahan. Kaya ang gandang umambot, wow, grabe, saludo. Tapos nakita nila ako, nagpicture ako sa isang bridge. Then pero hindi na ako duman sa tulay, kundi nagpicture lang talaga ako sa bridge. Pinicturean ko lang tong bike. Tapos alam nyo, ang saya sa pakiramdam na na yung first time mong duman dito, pero tuwang-tuwa sila na makakita sila ng isang cyclist, isang atleta na parang bibihirang mapadaan sa lugar nila. Although ito, kung titignan mo nga naman, parang di naman kasi ganong pang eventual itong gantong klaseng lugar. Pero dahil sa natutuwa sila at na-amaze sila na may makikita silang mga cyclists or mga isang hello gaya nun. So ayan o. Ha? Halika. Dito sticker. Tagasan nyo. Yan, bibigyan natin sila ng sticker nila. Ayan o. Yan, pagbutiin nyo pag-aaral nyo, ha. Pira. Yan, ingat kayo, ha. Yan nakakatuwa lang. Ganda lang sa pakiramdam ng mga ganung klaseng bata. Ako sa generation ko, never ko naranasan yung ganyan. Basta nung bata ako, nung natuto na akong pumadyak at saka tumakbo, wala na, andun na lang yung to ng attention ko. Kasi yung gusto ko lumakas, gusto kong maabot yung kakaibang pangarap. Pero yun lang. Sobrang natutuwa lang ako sa mga bata dito. Yan. Akyatan na naman to. Pag akyatan, nagagawa ko pang hawakan ng cellphone ko. Pero pagbabaan, mahirap. Kasi ang hirap kontrolin. Mahirap mag-control ng manubela. Kasi lalo na pagbabaan, yan, parehas kayong parehas kayong uncontrolled. Yun yung tamang term. So yun lang, sobrang tuwang-tuwa lang ako. So mamaya ulit. Yan. So dito na nga tayo sa, hindi ko alam kung ano yung exact term, pero magbibista na tayo dito sa receipt. Di bali siya, meron siyang tawag dito, entrance fee papunta dito sa may Simabot. Well, basahin ko na lang. Actually, hindi ko alam kung anong province pa rin ang nakakasakop dito sa Simabot, kasi nalagpasan ko na kanina yung dito yung platoon army ng ng Mountain Province. So di bali, yun siya. Yun yung platoon army. Dun yun. Kung makikita nyo doon, yun. So yun yung platoon army. Then di ko lang alam kung dito pa rin banda is sakop pa rin siya ng Mountain Province.
Tapos di bali dito, meron tayong entrance fee na 30 pesos. Di bali saglitan lang ako dito kasi kailangan ko pang makabalik sa Isabela. Di bali meron pa akong may na 40 kilometro para makabalik sa hometown. Bilis na lang natin yung lakad kasi hindi natin ganong ma-enjoy ito. Pero alis sulit na rin to kasi kahit pa paano may napunta na naman tayo. Oops. Siya nga pala ha, paalala lang may akyatan to. Kaya sa mga gusto makapasyal dito, mag-exercise na kayo sa mga hagdan ninyo. Yan, ito siya. Yan o. Ito na yung tinatawag na viewpoint. Wow. Oh, ang ganda nga din naman. Fresh air. You know. Yan. Oh my gosh, rough road. Ay, guys. Dahan-dahan lang tayo. Okay. Kaninang di bali galing na ako dun sa sa Simakbot viewpoint. Yung kanina doon, yung di ko alam anong eksaktong tawag doon. Basta yung nagbabantay doon na basta yung nagbabantay doon na nagbibigay ng resibo para sa environmental fee sa mga pupunta dun sa viewpoint. Well, tinanong ko sa kanya kanina kung hanggang saan yung boundary ng Paracelis Mountain Province through Rojas Isabela. So sabi niya kanina, kung maalala niyo doon, yung boundary daw ng semento ay hanggang doon daw. So mukhang tama nga din naman. Kasi ito checkpoint na to. Checkpoint na ng Rojas Isabela ata to. May checkpoint dito eh. Tapos yung last na kilometer post na nakita ko kanina is IS0. Ibig sabihin territorial land na to ng Rojas. Ayun. Simimbaan, Rojas Isabela. Ibig sabihin talagang sa na ako, Isabela. Yun nga lang, ganito yung daanan. Hindi nakaangkop sa yari. Kawawa gulong ko rito. Ay, naku po. Ito yung malala sa pag robike yung dala mo. Lalo na pag nag-explore ka talaga. Tapos ganito madadaanan mo na, budol malala. Pero anyway, parte na to ng pangamasyal natin. Mas okay na yung ganito. At least safe naman na tayo. Yan. Buti na lang talaga dito na tayo sa Isabela. Dito na ako sa home province. Well, pag dito pala ako dadaan, dito sa may Rojas, ang mga bayan na madadaanan ko is bayan ng Rojas. Ito, itong bayan ng Rojas. Then San Manuel, Aurora, Cabatuan, then Luna. So 1, 2, 3, 4. Meron pa akong 4 na bayan na dapat kong lagpasan.
para makarating na ako na or makauwi na ako sa aking hometown, Luna. So yun lang muna, mamaya na ulit. Kanto ng Kapitlo pa. Ayan, di bale. Lapit na lang makauwi. Di bale kanina, hindi na ako nakapag video kasi lakas na rin ng ng ambon. Pero hindi naman yung totally ambon, parang yung naiipon na kamukto. Kaya ayun, hindi na ako nakapag-video kanina nung malapit na ako sa town proper namin. Although tumaan na ako rito sa Barangay Mambabanga. Ito pinakamalapit na daanan na pabalik or pauwi sa amin. Hanggang ngayon pa rin naman ay umaambon pa. Kaya naman dito tinatsaga ko na lang din yung ambon niya para kahit paano makauwi na rin ako ng maaga-aga, kasi bibira din naman makauwi ng hindi maaga. Kadalasan puro late yung uwi ko. So yun, di bali update na lang ako ulit kapag nasa bahay na ako. Di bali last 2 tama, hindi less than 2 basta less than 2 kilometers na lang to para para nasa bahay na ako. Ay, yun, thank you Lord. Dito na rin ako sa bahay. Oops, ya. Gamit ko yung tricycle na nakaparado.